Sasamba ako. Gusto kong sumamba. Ngayon na. Gusto kong maligtas. Gusto kong mag-iglesia. Paano? Paano niyo po nakumbinsi ang nanay na makinig? Hindi po ako kapas. Ang Panginoong Diyos po. At hindi po kayo sinaktan at pinagtabo yan. Hindi po. Tulong ng Panginoon. Tininig po ng Ama ang mga panalangin niyo, kapas. Para kay Nanay Petra. Sana po, pagtuloy-tuloy na po si nanay makinig. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, na nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong Panginoon na iyong Diyos ay mapanibubuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim. Sister Petra? Sister Petra? Tao po. Magandang araw po, Sister Petra. Ilang araw po. Araw po. Pagpalain ay ng Panginoon. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat isa ang inyong ama sa makatwid bagay, siya na nasa langit. At lagi may pinakakatay na baboy para ialas sa patron tuwing piyesta. Basta para sa simbahan, wala kayong alalahanin. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami. Kaya po ng pangako ko po sa inyo, pagtapos po magturo ng aral mula sa Biblia, ay ibibigay na po namin sa inyong papapasya. Wala na ho ba kayong ibang mga tanong? Wala na. Malinaw ang paliwanag mo mula sa Biblia. Kung gayon po, magpapaalam na po ako. Tulad po ng pangako ko sa inyo, hindi na po ako babalik. Kung hindi po kayo mag-iiglesia, ay hindi po ako magdaramdam. At wala rin po kayong dahilan para magalit po kayo sa akin.
Wala naman po magbabago. Kung makita ko po kayo sa daan, babatiin ko pa rin po kayo. Sana po ibatiin niyo pa rin po ako. Maraming salamat po dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na maibahagi ang aral po na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, Nanay Petra. Mauna na po kami. Dito po kami. Lola, good morning po. Gising na po pala kayo. Saan ang punta nyo? Sasamba, Nay. Saan? Sasamba, Nay. Sige po, Lola. Alis po kami. Nanay Petra? Ano pong ginagawa niyo dyan? Eh, mukhang ginaw na ginaw po kayo ah. Ano pong sadya niyo? Hinihintay niyo po ba mga apo niyo? Mamalingki po ba kayo sa bayan? Sasamba ako. Gusto kong sumamba. Ngayon na. Gusto kong maligtas. Gusto kong mag-iglesia. Paano? Kung mag-uukom na, hindi ako maliligtas. Ayun na po. Nang narinig ko ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo na ipinapaliwanag mula sa Biblia, lubos kong naliwanagan. Nakita ko na salungat sa mga aral ng Diyos ang mga aral sa kinagisnang kong relihiyon. Salamat po sa iyo, Ama. Nangangako ako sa awa at tulong mo po ay gugugulin ko ang kukunti na lang na natitira sa buhay ko sa pagsunod sa mga kalooban mo. At maglilingkod po ako sa iyo sa loob ng Iglesia ni Cristo hanggang sa wakas. Nay! Nay! Ito oh!
Maganda tong damit pansamba. Ayoko niyan. Yan ang lagi kong ginagamit sa simbahan nung umaawit ako noon. Lahat naman po ng mga damit na yan ang ginagamit mo sa simbahan eh. Yun nga o na yun, ginagamit mo yan sa pista. Kaya nga ayoko yan. Patatay ako ng maraming bago para sa pagsamba ko. Dapat na damihan mo ang pagpapatayin ng mga damit pansamba. Dahil 2 beses sa isang linggo ang pagsamba natin. Sa simbahan nga na 1 beses ka lang nagsisimba. Din birthday mo lang, tsaka pista. Noon yun, nung hindi pa ako iglesia ni Cristo. Pero ngayon, mas madadalas ako sa kapilya. Lalo na ngayon, naghihintay na lang ako sa baptismo ko. Alam nyo, Nay, matapos lang ang probation period nyo, magiging ganap na iglesia ni Cristo na kayo. Tingnan mo nga naman, no? Nung bata pa ako, lumaki ako sa simbahan. Niluhuran ko lahat ng mga santo. Tumanda ako na ang ginagawa ko pala ay labag sa aral ng Biblia. Talaga ng Panginoon Diyos na. Oh, bakit? Lola ko! Bakit? Bakit? Ano nangyari sa lola mo? Ha? Bakit? Naku, Nay, ang taas ng lagnat mo. Dahil ako natin si Lola sa ospital. Sasamba. Gusto kong sumamba. May sakit ka, Nay. Hindi ako makatayo. Nalalambot ako. Gusto kong sumamba. Sambatan mo mga apo ko. Binigyan na si nanay ng gamot. Sabi po ng doktor, pwede na po siyang magpagaling sa bahay. Kamusta pong pakiramdam niyo, Nanay Petra? Hindi ako makatayo. Gusto kong tumayo. Magpalakas po muna kayo. Sasamba ako. Gusto kong sumamba. Kapag po lumakas na kayo, pwede na po kayo ulit sumamba. Kailangan kong sumamba. Paano ako mababaptismuhan kung hindi ako makakasamba? Paano kung maghukom na? Hindi ako maliligtas. Mananalangin po tayo sa Panginoong Diyos. Hilingin po natin ang tulong at gabay niya. Palalakasin niya po kayo para makasamba na po kayo ulit. Gusto ko pang mabuhay. Kahit kaunti lang. Gusto kong mabagtasluhan. Gusto kong maligtas. Nay, kain ka ng marami para lumakas ka. Pakiramdam ko, hindi ako gumagaling. Lalo akong nangihina. Tuloy-tuloy po tayong nananalangin gabi-gabi. Gagaling po kayo, Nay. Nak, bihisan mo nga ako. Linggo ngayon. Sasamba tayo. Gusto kong sumamba. Nay, Hindi ba ako pwedeng mabaptismuhan? Para ganap na akong iglesia ni Cristo. Para makatsak na ako iligtas.
kung sakaling mamamatay ako. May tuntunin po tayong sinusunod. Pagkatapos po makapakinig ng isang taong gustong umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang leksyong pangdoktrina ay kinakailangan po siyang dumaan sa ilang panahon ng pagsubok o probation period bago po siya mabautismuhan. Paano po ang nanay? Paano kung... Sasangguni po natin sa pamamahala ng Iglesia ang kalagayan ng Nanay Petra. Kapas, samahan po natin ang panalangin. Kamusta po kay Nanay Petra? Pabalik-balik ang lagnat ko. Pakiramdam ko, hindi ako gumagaling. Kaya niyo po bang gumawa ng sulat? Yung mga kamay niyo, kahit po bang sumulat? Kaya naman. Bakit ba? May tagubilin po kasi. Kailangan niyo pong gumawa ng sulat para sa tagapamahalang pangkalahatan upang ipaabot niyo po sa kanila ang inyong kalagayan at ang pagnanais niyo po na mabautismuhan sa kabila po ng inyong karamdaman. Ngayon din, gagawa ako ng sulat. Gagawin ko ang lahat ng paraan. Idudulog ko ang lahat sa Diyos. Bago man lang ako mamatay, matiyak kong ako'y ligtas sa araw ng paghuhukom. Panginoon ng Diyos, humihingi po ako ng konting buhay. Pakidugtungan mo po ang buhay ko. Payagan mo po na maging ganap na hinirang ako, na may karapatang maglingkod sa'yo kung iyo kong mamarapatin. May pagsilbi ko pa ang kukunting natitira ng buhay na ipagkakalob mo po sa akin. Sa paglilingkod ko, sana po pagalingin mo ako at tulungan mo po ako, Diyos ko. Lola! 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 Ano yun na po? Tumawag po si Carohel. Babautismohan na po kayo sa Sabado. Salamat sa Diyos. Tamang landas noon ay di ko alam. Natitimlan ang aking puso't isipan. Dati ako'y bulag sa katotohanan. Nangangapa
maging malakas habang naglalakbay sa mundong ito. Iyon ang panalangin ko lang. Abutan ni Kristo. Kasama na ako sa langit. Yun ang aking giling. Kung ako'y sakaling magtatagal, kung dumating siya, hindi ako'y kasama. Mabuting datnan akong ganitong buhay at ligtas na ako sa sasama na lang ako doon sa kanya.